panganay na anak dahil wala sa sarili, nagiging bayolente raw. Kaya inipit nila ang mga paa nito sa kahoy at tinalian ng wire para hindi siya makatakas. Maayo ba kaya akong gibuhat? Kaya sa una, naglakaw-lakaw man siya. Ang gamit na ko ang ipagapos alambre. Dili mahugot kaya ang kahoy ang gamit makalingkod siya. Pero di lang katindog. Sunod-sunod na dumating ang mga dagok sa kanilang pamilya. Ang tatlo niyang mga anak, halos sabay-sabay na nagkaroon ng kapansanan. Sa 3 buwang nagka-lockdown dahil sa coronavirus, ang 75 anyos na si Lola Rosalinda hindi raw nakatanggap ng kahit na anong ayuda. Hindi na raw kasi siya kwalipikadong makatanggap ng financial assistance dahil pensyonada na siya. Pila man pud imong pensyon? 12,000. Pila ni imong gibuhi tulo? Oh, ikaupat ko. Lisod oy, Pila naman imong hinlo karon? 3,000 lang lang. Ang problema, ang mga senior citizen na katulad niya, bawal lumabas, kaya hindi rin niya makuha ang kanyang pensyon. Higit sa lahat, wala raw maiiwan sa 3 niyang mga anak na lahat may sakit. Unsay mga sakit nila, ma'am? I know how hard it was na raising children with maliit lang na sweldo. Sa Balingasag, Misamis Oriental, nakatira si Lola Rosalinda. Pinamagahan ako ang maagang gumising, nagsaing, nagluto ng pagkain. Pagkatapos, pinakain ko sila. Kasama niya sa bahay ang 3 niyang mga anak na kahit nasa mga hustong edad na, siya pa rin ang nag-aalaga. Katuwang ang kanyang pangalawang anak, si Lola Rosalinda, pinapaliguan ng anak sa kanyang katre. Panganay na anak dahil wala sa sarili, nagiging bayolente raw. Kaya inipit nila ang mga paa nito sa kahoy at tinalian ng wire para hindi siya makatakas. Maayo ba kaya akong gibuhat? Kaya sa una, naglakaw-lakaw man siya. Ang gamit na ko ang ipagapos alambre. Dili mahugot kaya ang kahoy ang gamit makalingkod siya. Pero di lang katindog. Nung nag-17 anyos daw ang kanilang panganay, bigla itong kinumbulsyon. Pinagamot namin. Pero pagdating sa aming bahay, lalo na nagiging bayolente naman siya. Kaya decide na ako nga, igapos ko na lang siya. Naawa ako sa aking anak. Kasi ginapos ko yun. Pag mayroon akong pupuntahan, sumama yun sa akin. Pero ngayon, iba ang nakita ko. Nagaupo lang sa katre. Nakapagtapos naman daw ng kolehiyo ang iba pa nilang mga anak. Pero ang isa sa kanila na-depress. Mayroon na akong nakita sa kanyang sign, walang balisa. Yung patakbo-takbo siya. At tinabing mayroon siyang kalaban, nasiraan ng bait. Ang isa naman, kinumbulsyon din at kalaunan nagkaproblema sa pag-iisip. Pumunta doon sa dahig, naghahakot ng mga bato. Malaki yung tubig doon sa dahig. Natakot akong baka malunod siya doon. Sumikap ako, makita ako ng paraan upang hindi siya layayas. Nakita ako ng papel, binigyan ko siya. Kana. Sumula doon. Palagi na akong bibili ng pad. Yay! Nanay. Pilit ding tinuturuan ni Lola Rosalinda na muling magsalita ang kanyang anak. TV. Awat. TV. Para
Para nga raw siyang bumabalik sa pagiging teacher. At ang estudyante niya ngayon, ang kanya mismong anak. Bata pa lang daw siya, pangarap na ni Ma'am Rosalinda na maging guro. Yung maliit pa ako, mahilig ako sa mga magtuturo. Close po ba kayo sa mga estudyante niyo? Very close, lalo na sa grade 2 at saka sa grade 1. Pag PE time namin, kung sabi nila, Ma'am, maglaro tayo. Hindi siya marunong magalit, masaya lang siya lagi. Grade 2 ko, advisor na ako siya. Dito ako nag-start nga, nangandoy nga mahimong maestra. Kita na ko siya sa Facebook, nakahilak jud ko. Wala ko nagtuo nga nga ninadayang kahimtang karon. Aking asawa ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Hindi ko gusto ang aking mga anak ay hindi makatapos din ng pag-aaral. Kaya iginalapang namin ang aming katawan upang sila ay makatapos. Taong 2002, na-stroke ang kanyang mister. Kaya napilitan na si Ma'am Rosalinda na mag-retire para maalagaan ang kanyang mga anak, pati na ang kanyang mister. Nakita ko ang husband ko nagtitiis sa kanyang sakit. Hinawakan ang aking mga kamay at labing yung mga binigay ko sa iyo ay hindi mabuti masama yun. Kung alam ko na lang, hindi ako magkaroon ng asawa upang hindi magtitiis. Taong 2007, pumanaw ang kanyang asawa. Kaya sa buwan ng pensyon niya binubuhay ang kanyang mga anak. Pero nalubog siya sa utang. Hindi ako nabubuhay sa pensyon, nabubuhay ako sa lending. Pero itong pagdating ng COVID, hindi na ako papapunta. Baka wala na akong tanggap na pera doon sa lending. Kulang na kulang. Kung hindi po dahil sa COVID, makapagtinda naman ako kahit ano-ano. Nagdarasal ako sa Panginoon natin. Kung maaari sana, makahanap ko ng mga taong may pusong tutulong sa kanila. Gusto man daw ilapit ni Ma'am Rosalinda ang kanyang mga anak sa isang mental health facility. Wala akong pambayad. Kung mamatay din ako, nalang mabuting kamay ang aking mga anak. Papayag ako basta kapakanan nila. Samantala, nung araw na yon, ang inang maestra binisita ng kanyang mga dating estudyante. May hapon, ma'am! Hi, Ma'am Ka-Beauties! May hapon. Nakaila ba kasama, ma'am? Dahunan. Ay! Sa ako, ang kailan pa ka? Diyan, tidon. Ay! 1998, minimum student, ma'am. Mami, mga pasalubong ni mo, ma'am. Nadudurog yung puso namin na makikita namin yung pangalawang ina namin dati sa school na ngayon may kinakaharap na problema. Dako kayo ang kong kalipay, nagiluog yapon ko sa akong mga estudyante. Importante kayo ka ako kay kung mamatay na ako, dili gid ako nakulimutan sila. Dahil siyang tagapag-alaga ng kanyang mga anak, siya muna ang ipinakonsulta ng aming programa sa doktor. May plema siya ng kaunti na sa baga, so kailangan po natin gamutin. Ipina-check up din sa isang psychiatrist ang kanyang mga anak. Based dun sa examination ko tsaka sa history ng pamilya, silang tatlo, unfortunately, merong isang klase ng mental illness na tinatawag natin na schizophrenia. Hereditary, nasa genes. Makabubuti nga raw sana na maipasok sa isang mental health facility ang magkakapatid sa lalong madaling panahon. Sabay lang tayo. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang aming programa sa pinakamalapit na mental health facility sa Balingasag, ang House of Hope sa Cagayan de Oro City. Ang House of Hope Foundation po is as of now is puno po siya. As long as magkaroon po ng vacant, pwede po natin ipasok po yung mga anak ni nanay or kahit isa sa kanila which is yung severe na po. Nanay. Hindi na raw magiging mapili si Ma'am Rosalinda. Kahit anong tulong, tatanggapin niya. Maibsan lang ang kanilang paghihirap. Hinihiling ko, mabigyan ako ng tulong ng ating gobyerno nang sila makatulong sa aking mga anak upang gumaling sila at mabigyan niya akong tamang medicine para magamot ako. Maawa kayo sa aking kalagayan, na hirap na ako ngayon. Dasal ako sa Panginoon. Tulungan mo ako, galingin mo ang aking mga anak. Mahirap ang mahiwalay sa mga anak mo na mahal mo sa iyong buhay.